Sa lahat ng Senator Judge, tanging si Presiding Officer Juan Ponce Enrile lamang ang nagpukol ng tanong. What injury or prejudice may arise if a depositor who is a public officer or employee of a foreign currency deposit would include that deposit or the amount represented by that deposit in his statement of assets, liabilities, and net worth. The probability of, let's say, kidnapping, extortion, and so on may come into the picture, Your Honor, because especially with the present trend of criminality in the country today. Will a public officer or a public employee who maintains a foreign currency deposit incur the punitive penalty of Republic Act 6426 if he would reflect that deposit in his statement of assets and liabilities? I do not see, Your Honor, that probability, but it could amount to a vitiated consent, Your Honor, as contradistinguished from voluntary permission on the part of the depositor, Your Honor. Now, we go to elementary school book in Roman law. What is culpa? I mean, intentional, Your Honor. There are 4 kinds of culpa. Culpa lata or magna, culpa levi, culpa levissima, culpa aquiliana. I'm asking this question for our guidance. For our guidance as based on your opinion, both sides. I would like to hear both sides about this. What is the position of the prosecution? Can you help us in dividing what is culpa? According to the records of the Constitutional Commission, culpable violation of the Constitution is understood to mean willful and intentional violation of the Constitution and not violation committed unintentionally or involuntarily or in good faith or through an honest mistake of judgment. And it implies deliberate intent. Alas 2 ng hapon bukas muli maghaharap dito sa Senado ang mga personalidad na naging bahagi ng impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Bawat Senator Judge tatayo para magbigay ng kanyang guilty o not guilty verdict. Ang mga gustong magpaliwanag ng boto, merong 2 minuto. Ito ay para sa kauna-unahang impeachment case na dininig ng Senado at magtatapos gamit ang mga probisyon ng 1987 Constitution. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi. 16 na boto ang kailangan para makonvict si Chief Justice Corona sa kahit isa sa 3 article of impeachment laban sa kanya. Ang magiging proseso ng pagboto ng mga Senator Judge sa report po ng saksing si Jam Sisante. Sa mangyayaring paghatol bukas, isa-isang boboto ang 23 senador ng guilty, not guilty o abstain sa bawat isa sa 3 article of impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona. Una riyan ang Article 2 na nag-aakusa sa punong maestrado ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa hindi niya pagdedeklara ng lahat ng kanyang assets sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Sunod na pagbobotohan ng Article 3 o ang pabago-bago umanong desisyon ng Korte Suprema sa mga naisapinal ng kaso, partikular ang kaso ng PASAP versus PAL. Panghuli ang Article 7, kaugnay sa pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa watchlist order laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at sa asawa nito para bigyan umano sila ng pagkakataong makalabas ng bansa. Pero ayon kay Senador Tito Soto, hindi kailangan tapusin ang botohan sa 3 articles. In Article 2, there is an acquittal, we proceed to Article 3. If there is an acquittal, we proceed to Article 7. If in Article 2, there is a conviction, we will no longer proceed to Article 3. 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict si Corona sa isang artikulo.
Alphabetical ang paghahayag ng boto ng bawat senador, maliban kay Senate President Juan Ponce Enrile na siyang presiding officer ng impeachment court. Bibigyan sila ng tig-2 minuto para ipaliwanag ang kanilang boto. I think it's always good to put your explanation on a historic vote like this because you don't do this every day. This is a rare, perhaps once every century or once in decades. So this is a momentous occasion. Ayon sa impeachment rules, hindi natatanggap ang impeachment court ng motion for reconsideration mula sa anumang panig, oras na nakapagbaba na ang korte ng hatol nito. Ako si Jam Sasante, ang inyong saksi. Igagalang ng Korte Suprema anuman ang maging pasya ng impeachment court. Ayon po yan kay Associate Justice Martin Villarama na ponente ng magiging desisyon kaugnay sa inihaing petisyon ni Chief Justice Renato Corona sa Supreme Court na kumekwestiyon sa impeachment proceedings. Saksi si Steve Dailisan. Kahit bukas na ibababa ng impeachment court ang hatol kay Chief Justice Renato Corona, wala pa ring tugon ang Korte Suprema sa naunang petisyon ng kanyang kampo kontra sa impeachment complaint ng Kamara dahil di umano sa pag-abuso at hindi pagsunod sa proseso. Pero ayon sa ponente ng magiging desisyon dito na si Associate Justice Martin Villarama, ano't anuman daw ang desisyon ng mga Senator Judge ay kanilang gagalangin. They're all intelligent. They're all upright. Sana less politics. Be objective about the whole thing for the good of the Filipino people. Ang tanong ngayon, makakatakbo pa ba sa Korte Suprema ang punong maestrado sakaling hatulan siyang guilty bukas? Ayon kay Associate Justice Villarama, dahil sa June 19 pa isasalang usapin sa agenda ng Korte Suprema, posibleng maging moot and academic na ang kanilang magiging pasya. Matalo o hindi sa voting, I cannot guarantee. But I have to drop already. Ang mga kawani naman ng korte na sumusuporta sa punong maestrado, walang patid ang pagrorosaryo, hindi lang para mapawalang sala siya, kundi para rin gumaling. Hanggang sa huli magpapakita raw ng buong suporta ang mga empleyado ng Korte Suprema para sa punong maestrado. Katunayan bukas ang ilan sa kanila magtutungo sa Senado habang ang ilan naman tututok sa telebisyon para abangan ang hatol kay Chief Justice Renato Corona na posibleng bumago at yak uukit ng kasaysayan di lamang sa hudikatura kundi sa buong bansa. Sabi ng kampo ni Corona, may mas malaking aral daw na dapat matutunan sa impeachment proceeding. Will there be cleansing after this? Insofar as the others who may be minded to execute that same waiver that they executed? Will there be a change in the SAL-N law? Will there be a change in the implementation of the SAL-N law? Will there be a change in Republic Act 6426? Dalawa sa maestrado ng Korte Suprema ang agad tumugon dito. For transparency only, I declared there certain assets, real properties, cash and bank, some jewelries. Ano bang gustong waiver? Sa bangko? Andiyan sa BPI, UN Avenue, tsaka sa East West. Pipirma ako kung gusto nyo. Bibigay ko pa yung account number. Hindi ko na masyadong pinag-isipan dahil wala naman talaga akong itatago. Yun lang dahilan. Pero do you encourage also, sir? Yung elasticity? Ayoko magsalita. Ang palasyo naman na una nang inihayag na walang dollar account si Pangulong Noynoy Aquino. Ako, si Steve Dailisan ng inyong saksi. Posibleng hindi na raw pumunta sa Senado bukas si Chief Justice Renato Corona para personal na saksihan ang pagbaba ng hatol sa kanya ng impeachment court. Live mula sa Pasig City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, isang gabi bago ibaba ang hatol sa kanya ay nananatili pa rin sa ospital si Chief Justice Renato Corona. Hindi tulad ng mga nakaraang araw, wala nang ilalabas sa medical bulletin ng The Medical City sa Pasig tungkol kay Chief Justice Renato Corona. Buong maghapon nananatili lang dito ang punong mahistrado at hindi na dumalo sa pagdinig kanina kung kailan inilatag ng kanyang mga abogado at ang prosekusyon ang kanilang closing arguments. Nananatili sa isang regular na kwarto rito sa ospital, hindi tiyak sa ngayon kung na-monitor ni Corona ang impeachment proceedings kanina. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi na inaasahan makakadalo pa ang punong mahistrado sa pagbaba ng hatol sa kanya bukas. Nauna nang sinabi ni Senate Majority Leader Tito Soto na hindi naman kailangan personal na pumunta si Corona sa Senado. Itong Biyernes ay binilik dito sa The Medical City si Corona matapos tumistigo sa impeachment court. Yan ay para maobserbahan pa raw siya kaugnay ng naranasan niyang hypoglycemia o pagbaba ng blood sugar noong nakaraang linggo.
Sa buong gabi, Igan, ay wala tayong namataan o napag-alaman na naging bisita ng punong mahistrado at wala na rin tayong nakuhang anumang pahayag mula sa kanyang kampo. Live mula sa Pasig, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.